art of shooting and hitting a target at a given or known distance. Yun. So magiging marksman na kayo ngayon after this training. So yun ang meaning ng marksmanship. Okay? Ano ang fundamentals ng marksmanship? Hindi pa naman ito. So, dito tayo. Principles tayo. Principles of marksmanship. Teka, stance. Sino magde-demo? Teka. Fundamentals ng marksmanship ay ito lang para mas madali din yung maintindihan. Meron tayong acronym niya. Ano yan? Trust. Kailangan alam niyo yan. Lagi nasa isip nyo. Kaya kailangan na talaga. Presence of mind kayo eh. Alam nyo. Ano ang B? Breathing. Breath. Okay. Ano ang R? Relax. Ang A? Aim. Alam na pala niya eh. Ang S? Slot. Slot. Lahat ng baril, meron tinatawag na slot. Yung pre-play ng ng gatilyo. Kasi niya, gumalaw, di ba? Hindi yun na rin yung click. Ulit gumalaw, di ba? Tapos, click. So, yun ang tinatawag na slot. Yung pre-play ng trigger. May travel siya, di ba? May travel pa, May travel, Then, squeeze. Parang sa camera, hindi mo muna. Yun. Kami, pag mo, blurred. Diba? Ganun din ito. Pag binigla mo, labas din ang tama ng bala mo. Okay? So, nakaintindi tayo sa slot. Yung susunod na S. Squeeze. Diba? Yun. Yan ang tinatawag natin. Breath, relax, aim, slash, squeeze. Diba? Natandaan niyo yan. Kaya kailangan nyo. Breathing kayo. Tapos relax dapat ang body. Walang walang stress o para hindi kayo mapagod agad. Tapos yung aiming. Tapos yung slap. Saka squeeze na. Slap, squeeze. Okay. Dito muna tayo ngayon sa aiming tayo. Aiming. Sa aiming tayo. Aiming. Paano ang aiming? Yung aiming na yan ay yung sight alignment. Okay, sight alignment. Tsaka yung sorry. Okay. Tama ba yung alignment ko? Tama ba? Sight alignment. Okay. Sa aiming, meron tayong sight alignment. Ano ang sight alignment? Ayun! Tama. Yung pinalawanan ko sa inyo, sight, front sight, rear sight, diba? So, sight alignment is, i-align nyo ang sight nyo. Front sight at rear sight. Ganyan, nangyayari, Yan, ganyan nangyayari, So ito ang tamang pagkasinta. Diba? Kinakailangan yung top ng rear sight at saka top ng front sight ay level po siya.
Tapos yung front sight nasa gitna ng rear sight. Equal amount of space. Yan yung tinatawag na equal height, equal daylight. Kaya kinakailangan pantay, nasa gitna po yung front sight. Yan ang tamang pagkasinta. Ngayon, nakuha ang sight alignment. Tanong, nakuha. Ito po yun. Ito yung barrel po natin. Ito yung rear side. Top ng rear side, top ng front side, level po siya. Tapos yung front side nasa gitna ng rear side. Kailangan yung front side nasa gitna mismo, equal amount of space. Ayun po sa nakikita nyo dito. Sir, anong ibig sabihin ng mga pictures sa baba? Ito ba? Adjustment sa kwan. Yeah. Ito po yung adjustment. Ito yung side left in nuts group left. So ang mangyayari po yan, yung tama po ng baril ay papunta po siya sa left. Kasi ang nangyayari, yung front side ay mas lamang dito sa kaliwa. Naintindihan po? So ngayon naman dito, side high in nuts, group high. So ang nangyayari po dito, kaya po ang tama ng baril ay nasa taas kasi yung front side ay mataas po siya. Kaya yung tama ng baril, pupunta po siya dito. Dito naman po tayo, side low nuts, group low. So ang nangyayari, ang tama po ng bala, nasa baba. Kasi nga, ang front side po, mababa po siya. So ito po yung, dito naman po tayo sa isa, side right in nuts, group right. So mas lamang po yung kanan. So ang tama po ng bala ay papunta lahat po sa kanan. So ang tamang aiming ay kailangan rear side, front side, level, and then center. So ang tama po ng bala nasa sentro ng gis. Naintindihan po? Any question? Okay. Paano ko? Nanginginig yung kamay. Patay. May rapatan dyan. Sobrahan sa kape yun. Kung sa gabi, sir, sa gabi, hindi makita yan kung paano yan. Kung sa gabi, paano yan? Mas magandang paano. Sa gabi, hindi ko makikita, di ba? Pero, ano mo yan, pero through training eh. Kapag advance ka pa eh. Gagawin ka ng muscle, point shooting na tayo dyan eh. Muscle memory na yan eh. Advance na yan. Iyan natin yan. Kung nilalagyan nila ng yung kumikit tabi, umiilaw siya sa gabi sa Usually, ang nilalagay nila dyan is yung fiber optic. So, nangangailangan pa rin siya ng liwanag. So, kung totally dark, hindi rin siya effective. Unless kung merong buwan ng konti, di ba, maka-receive siya ng konting ilaw, ilaw, palalakasin niya. Ngayon, correct side alignment tayo. Sa aiming tayo, nasa aiming pa lang tayo, ha? Correct side alignment, di ba? Ano ang correct side alignment? Yan yung alignment ng ano mo, ng sight align mo, in relation yan sa target mo with respect yan sa mata mo. So nakakaroon tayo ng tatlong yan eh, tatlong point yan eh. Ito ang target, ito ang sight align, at ito yung mata mo. So magkaka-align yan. So makikita mo correct side picture, isa ganito mangyayari yan. Bawa ito ang ano mo, ang sight mo, halimbawa, naialam mo na yung ito, di ba? Kasama na ang target. Andito ang target. Oo. Yan, nasa gitna ang target. So, alignment ng sight mo, sight align mo sa target. Okay? Naka-align siya. Halimbawa, ito siya. Ito ang sight align ninyo. Ito ang target ninyo. Kaya mangyayari. Tatakpan nyo lang. Tatakpan nyo yung target ninyo.
Hatapan niyo yung target ninyo. Okay? Diba? Nakaintindihan sa salita line? Sa AB? Ibig sabihin na mas yung focus natin mostly sa alignment. Ganun po ba? Medyo. Ganito ka ba yung focus niyan? Sa alignment tayo. Kung makikipansin ninyo, malinaw ang ano, malinaw ang sight ninyo, tapos yung target ninyo is blurred. Kung mapapansin niyo, di ba? Kaya nangyayari, kaya ang focus ninyo ay nasa sight. Kailangan maliwanag. Oo. Nakaintindihan? So hindi pala yung bilog na sa gitna. Hindi, ano lang yan, pinakikita lang yung bilog na ano, na Labo. blurred. Kasi hindi yan may cover na. Pag kinover yan. Usually, nagiging na naman nila na ano, panang interpretation. Pero, yung blurred na pinakikita din yan eh. So dapat nakatama sa gitna mismo. Kaintindihan? So ang focus ay nasa side. Sa side. Nasa side alignment ang focus. So makikita niyo ang target yung blurred na kaunti. So pag kahit blurred siya, makikita niyo may madakabit siya, di ba? Sa ano ang effect niyan sa mga nearsighted? Ang nearsighted, usually mas madali sila nakafocus sa side. So usually ang mangyayari, ang para sa kanang nearsighted, blurred sa kanya yung ano, Yung malayo. yung malayo. So yun, ganyan ang mangyayari talaga. So yung mga farsighted, medyo hirap ng konti. Kasi hindi niya may focus ng maayos sa sight. Yung mata niya sa alignment. Okay? Minsan nakakatulog. Oh, wala. Mentras mo ang seryoso ay nakakatulog. Eh, yung sa alignment pa. Pag mag-sensor, kailangan ba isang mata o dalawang mata bukas? So sa ngayon, pwede po kayo munang payagan gumamit ng isang mata, ipikit nyo yung weak eye ninyo. Ipikit nyo yung weak eye. Papayagan po kayo ngayon. Kasi usually, dapat talaga mas maganda ang ano eh, both eyes open tayo. So ngayon, nagsisimula tayo para at least may focus ninyo ng maayos sa side ninyo. Kasi pagka hindi nyo pa kayang gamitin ng ang mata ninyo ng dalawa, mahirapan tayo. So ngayon, papayagan ko kayo, gamitin ko na ipikit yung weak eye ninyo. Okay? So, pero habang tumatagal, dapat practice ninyo na both eyes open. So through practice, makukuha nyo yan by suppressing yung weak eye ninyo. Sinosuppress ninyo yung power ng weak eye ninyo. So nangyari, may focus nyo lahat sa dominant eye ninyo. Kahit din yan. So suppress na yan. Parang yan eh. Tutok nyo yung daliri nyo. Pagka tumingin kayo dyan, no? Pagka nag-focus kayo, doon usually, kumagana doon yung mata na ninyong ano eh, dominant eh. Dominant lang kumagana dyan. Pagka kaya, no? Pag kaya nyo, dominant na yan. Nasusuppress yung ano, yung weak eye ninyo. Yung power niya. Okay? So, ano niya yung breathing, ano? Kung natin yung breathing, yung breathing pala niya, inhale, exhale, inhale, exhale. Ngayon, tuwing puputong kayo, dapat naka-hold. Naka-hold kayo. Hindi yung humihinga. Kasi habang humihinga kayo, ganito yung barit nyo. Diba? Ayan. Ito na po. Ayan. Aiming the target. Inhale, exhale. Hold your breath. Then, one. How long you will hold your breath? Depende pala. 3 seconds. And then you can extend until 10 seconds. Then release the air. Hold your breath, close your nose. Okay sa breathing Sa relax, ano ang relax? Diba, biyara na po, dapat walang Kailangan ko kayo tension. walang tension yung Hindi po yung nagagano. Habang nagiging kayo, meron yung nagagano. Bakit? Kasi pigil-pigil na eh. Pinipigil na yung baril eh. Pinipigil na yung baril na tumalon eh. Di ba? Oh, di ba? Paghawak, bago na eh. Pigil na pigil eh.
Walang stress, bayaan nyo lang. Relax lang po. Ngayon, pagkalapit ng baril, normal yun, magre-recoil at tatapon yung baril. Ibalik nyo lang ulit, i-align din nyo ulit. Sa target, Ano sir kung yung mga baguhan, tumutok, di ba may impact yan? Pagtitiwan niya yung... Kaya lang kinatatakot dito. nangyayari yan. Nangyayari yan. Pero kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang baril na yun, meron ng firing pin station na just in case mabitiwan, mahulog, hindi pa rin puputok yan. Mas lalong pinigilin ngayon, Nangyayari yan, yan yung iwasan nyo. Nangyayari yan. Aksidente, kasi sa kabanta ko. Ang lakas ng buwan. Pero hindi ko naman pag-stop yan. Unless kung may failure na yung mechanism niya. Okay? So, okay tayo sana na. Let the last aim. Slap. Siguro na, ipalawanan ko sa inyo yung slap. Diba? At ang squeeze. Doon. Yung squeeze, doon na kayo puputok doon. Paano ang pag-squeeze? Ang pag-squeeze ng baril, hindi po pwedeng ginawa niya may slap, pakatin naman sa squeeze. Binigla niyo rin. Hindi squeeze yun. Pull. Ang squeeze is yung sinasabi na parang pinipiga nyo lang. Diba? Pinipiga nyo lang. Pero ang mangyayari yan, daliri lang. Yung trigger finger lang ninyo ang pipiga. Tandahan. Sabi nga nag-i-increase kayo ng pressure sa trigger fingers ng dahan-dahan lang. Hanggang pumutok. Ito ang tama. Tingnan niya, slap, di ba? Tapos squeeze na, dahan-dahan. Dahan-dahan, di ba? Kita niya pag-squeeze. Dahan-dahan lang, ha? Ganun lagi. Kasi pagka binigla nyo, usually na itutulak yan eh. O nagagalaw ninyo, kagaya yan. Ilalay ko, pag binigla, asan yung baril? Gumano na. Oo, gumano na siya. So hindi may tatama. Dapat dahan-dahan. So pag dahan-dahan, hindi yung baril. Walang galaw, di ba? Ganun lang ang kalabatan. Ang squeeze, ha? Nakaintindihan tayo sa fundamentals. Ito ang tatandaan nyo, ha? Ito, ha? Mas bilis sa inyo, mas mabilis kaysa yung principles, ha? Ito, mas mabilis to. So sa in, ito, dalawang tatandaan nyo, ha? Sa stop, yung quick play ng quick play ng gatilyo, ha? At ang squeeze, paano? Nakulang ng hit. Dahan-dahan. Diba? Breathing, paghinga nyo, tigil. Ilang segundo? 3 to 5 seconds. Diligan yung bala, ha? Putok. Okay? Relax. Katawan, lahat. Walang tension, ha? Okay. Raise command tayo. Sa range. Dito sa range, lahat sa range, meron tayong command. Huwag yung pangungunahan yung mga, mga range officer. Bawa kagaya niya. Bawa sa shooter. Okay. Hanggang hindi ko siya sabi ko yung baril 1 ng buko ng baril. Okay. Shooter. Okay. Prepare your weapon. Okay. Okay, prepare na. Okay. Ang unang-una ng sa practical shooting natin na range command, as yung tawag natin ng are you ready? Okay? Are you ready? Tapos, if you are ready, stand by. Tapos, pero, ayaw na tayo tanong. So, ngayon, magpa-practical shooting tayo.